going 5 months. August born. Magkakapatid sila to. Maagang bumuka. Ano yung 4 months natin na papabukay na natin to. Gamit yung mga pagkain nila at yung mga vitamins na papakita ko sa inyo mga lodi. So ito yung mga lodi, yung patuka ng manok ko. So sa mga hen ko, since need nila ng maraming nutrients, ito yung binibigay ko sa kanila, GMP. Tapos kapag naman day old, ganun itong chicks booster na nilalagyan ko ng mga crack corn, small size na crack corn. Tapos ito naman kapag 5 months old and above. So ito yung propel na patoka natin. Kapag 2 to 3 months na mga lodi, gumagamit ako ng stag developer. Since 5 months na sila, running 5 months na sila, yung mga kwan ko and above, nag-propel na ako. Yan. So ito naman yung ginagawa ko mga lodi sa pagtimpla ng patuka nila. So yun, let's go mga lodi, papakita ko sa inyo. So ganito pong size ng cup ang binibigay ko bawat patuka sa mga manok ko, sa mga sisiw, hen, stag, brood stag at cock. So binibilang ko na sila para alam ko yung eksakto na pagbigay ng patuka at sa pagmimix na din ng powder tsaka yung isang liquid. Nagbibigay pala ako ng patuka 7 to 8 in the morning, 7 or 8 in the morning, at sa hapon naman mga before 5 or eksaktong 5. Una, pinapainuman ko muna sila galing sa faucet kasi nga ang pagkakalam ko yung mga galing faucet ay may chlorine content na kasi at maganda yon para sa mga manok natin. Kaya kapag nagpapainom ako, galing faucet yung ginagamit ko. So ito mga lodi ay pang sa mga hens at sa mga nakasalang na breeders natin. So ito siya, hiniwalay ko, at ito naman ay para sa mga stags, mga brood stag at mga cock na nakatali at nakakulong. So haluin natin sila ng red cell at yung powder, dextrose powder. Yan yung pinanghalo. So nakikita nyo naman mga lodi, yan yung everyday na ginagawa ko kasi nga mas maganda yung talagang naka-maintenance na yung manok natin para iwas sila sa sakit at maging healthy na din sila mga lodi. Kasi nga naniniwala ko mga lodi as a backyard na prevention is better than cure, kasi once na magkasakit yung mga manok natin, mas mahirap, mas mahal yung gastusin sa gamot. Kaya mas maganda na lang na kapag nagbibigay tayo ng patuka, dapat at least naka-maintenance na sila ng mga vitamins at mga iba pang nutrients na kakailanganin nila para iwas sila sa sakit. So ang gamit kong tubig dyan mga lodi is galing sa faucet. Malakas kasi yung chlorine content ng nasa faucet, kaya pagkakalam ko maganda din yon sa manok natin. Since simultaneously naman yung ginagawa ko sa pagpapainom sa kanila galing sa faucet, at kung hindi naman galing sa faucet, tinitimplahan ko ng ibang vitamins para sa mga manok natin. So ito na sila mga lodi. So yung mga vitamins na lodi, yung ginagamit ko na vitamins nila, itong calcium lactate, multivitamins, everyday yan. Tsaka tinuturukan ko sila ng ito, Bexan. At kung kagagaling naman pa sa sakit, ang kuhan ko sa kanila,
Norovit. Asa yung Norovit? Nawala yung Norovit. Hindi to Norovit mga lodi ha. Belamil to. Saan na yung Norovit? Bus na kasi yan eh. Basta yung ganito mga lodi, Norovit. Kapag galing sa sakit, Norovit yung ituturok. So yun yung mga ginagawa ng mga lodi kapag gustong magpabuka o gusto maging healthy yung mga manok. So ito yung mga magkakapatid na tatlo mga lodi na maaga nating napabuka. Early maturing sila. Running 5 months this coming January 28 dahil August 28 born sila. Dahil yan sa mga pinakita ko na gamot at mga vitamins kaya maaga nating napabuka. Yung iba, kinuha ko sa La Union. Itong Oak Grove na to, kinuha natin to sa La Union. Talaga namang magandang materialis. At itong mga pullets for breeding. So thanks for watching guys. Don't forget to like, subscribe, and click the notification box para tuloy-tuloy ang update mga lodi. So ito, lahat ng mga sinabi ko ay based on my experience at kung dehado naman, mag-skip ka na lang.